Diyos ko, anong lakas ng loob niyang pumatay dito sa ospital? Sir, ayos ka lang ba? Tinawagan ko na ang pulis para sa'yo. Ako. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako, please. Sir, ako. Bitawan mo ako. Nagtagumpay din. Magpapatuloy ang aming lahi. Paano niyo nagawang gustutin ito? Kinuha niya ang aking singsing na mana. Sa ganong clue, hindi pa rin niyo siya mahagilap. Mga walang kwenta? Sino ang mag-aakala na si Ginoong Stanton na malamig at mabagsik ay pagkakatulugan ng isang janitor 10 buwan na ang nakalipas? At ginamit lang siya ng janitor na yon at tumakas ng walang pananagutan. Nawala ng tuluyan, ang aming mga tao ay nagsasagawa ng paghahanap sa buong lungsod. May balita na dapat tayo sa lalong madaling panahon. Ginoong Stanton. Ginoong Stanton, si Dr. Harrington, si Helen Harrington, mula sa Mercy Women's Obstetrics Department, ay nasa ibaba at may hawak na sanggol, sabi niya anak mo raw. Ginoong Stanton, anak mo nga talaga. Pinagpala talaga tayo ng langit. Pagkatapos ng 18 henerasyon, magpapatuloy ang lahi ng pamilya Stanton. Siya lang ang babaeng nakasama ko. Puwede kayang galing sa gabing yun ang batang ito. Saan mo kinuha ang batang ito? Sa Mercy Women's Obstetrics Department, sa basurahan ng medikal na basura. Malamang inabandona siya. Sa pamamagitan ng paternity test report, kaya ka namin nakita. Hindi ako makapaniwalang si Olivia Harrington. Yang talunan ay napakaswerte. Nagkaanak pa siya kay Ginoong Stanton. Buti na lang, ninakaw ko itong malikot na batang ito. Ipadala ang utos. I-lockdown ang buong lungsod. Ano man ang mangyari, kailangan nating hanapin ang kanyang ina. Opo, Zach. Gusto ko siyang tanungin ng personal, bakit siya umalis nang walang paalam noon? Dr. Harrington, salamat sa paghahanap sa aking anak. Simula ngayon, ikaw ang magiging direktor ng ospital. Olivia, bakit ka ba ganyan katanga? Sinagasaan mo ang ulo mo para lang protektahan ang anak mo. Ngayon, lumalala ang kalagayan mo. Kailangan mong maghanap ng 5.6 milyong piso para sa operasyon. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Tara na. Tumigil ka, magnanakaw, pera ko. Magnanakaw, huwag kang tatakbo! Brooklyn, huwag kang aalis. Delikado, Brooklyn. 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 Matthew! Lumabas ka! Matthew! Mr. Stanton, baka hindi ko na kayang alagaan si Matthew. Kanina lang, habang tinuturukan ko siya, naglagay siya ng patay na ahas sa kamay niya para takutin ako. Hindi ako may sakit. Ayokong uminom ng gamot. Gusto ko si Mommy. Gusto ko si Mommy. Mommy, gusto ko si Mommy. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, ayaw sa iyo ng nanay mo nang ipinanganak ka? Bakit hindi mo na lang inumin ang gamot mo? Bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Hindi ako naniniwala sa'yo. Nagsisinungaling ka. Gusto ko si Mommy. 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 Ginoong Stanton, gusto ko si Mommy. Ang sama ng ugali niya. Gusto ko si Mommy. Dapat mo siyang disiplinahin agad. Baka mahirapan siya sa hinaharap. Gusto ko si Mommy. Gusto ko si Mommy. Kahit ako, hindi ko kayang kontrolin ang batang ito. Sino pa kaya ang makakaya? Magnanakaw, tumigil ka. Huwag kang tumakbo. Magnanakaw, tumigil ka. Huwag kang tumakbo. Tumayo ka. Bilis, bitawan mo ako. Ikaw na magnanakaw. Tumigil ka dyan. Bitawan mo ako.
Ibalik mo ang pera pang gamot ng nanay ko. Ibalik mo. Ikaw na magnanakaw. Sige, sige, o sige. Ang ingay-ingay mo para lang sa 1,000 piso, hindi ako makapaniwala sa'yo. Ang taong makakakontrol kay Matthew ay dumating na rin. Brooklyn. Brooklyn. Mommy? Hoy, hoy! Ayos ka lang? Nanay, nanay! Nanay! Bilisan nyo, dalhin nyo siya sa pasyente. Dalian. Sayang, ang galing. Walang takot. Sayang, hindi ko siya anak. Tara na. Dapat din tayong pumunta sa pasyente. Gusto ko siyang kunin bilang personal na tutor at kasama ni Matthew. Dad, sa tingin mo ba hindi pa ako sapat na may sakit? Bumalik ka sa kwarto mo. Nanay, kasalanan ko lahat ito. Pangako ko, hindi na ako muling gagawa ng mapanganib. Gumaling ka na lang agad, ha? Olivia, ang iyong operasyon ay nagkakahalaga ng liba 100,000. Malaki na ako ngayon. Kaya ko nang kumita. Pwede rin akong magtrabaho bilang tagapag-alaga sa ospital. Mag-iipon ako para sa operasyon ni nanay. Pangako. Brooklyn. Huwag mong pahirapan si Dr. Wright. Nasaan na ang lahat? G. Stanton, hahanap ako ng tao at itatanong ka agad. Brooklyn. Anong ginagawa mo rito? Ako ang direktor ng ospital na ito. May narinig akong may nahuhuli pa sa bayarin sa pagpapagamot. Siyempre, kailangan kong pumunta at tingnan kung ano ang nangyayari. Olivia, naganak ka ng isang pares ng anak sa labas. Talagang ikinahiya mo ang pamilya Harrington. Huwag mong banggitin sa akin ang bata. Kung hindi dahil sa iyo, ang kapatid ni Brooklyn ay makakaligtas sana. Bakit ko tutulungan na iligtas ang mga anak sa labas na walang pinagmulan? Ang pag-iwan sa iyo ng isang anak na babae ay awa na nga sa iyo. Hayop ka. Mas mabuti pang umalis ka ng kusa. Huwag mo akong pilitin na tawagan ng seguridad para palabasin ka. Olivia, hindi ka pwedeng makipagkita sa lalaking iyon. Masamang babae ka, ibalik mo ang kapatid ko! Brooklyn. Brooklyn, nagalit mo si Director Harrington. Paano magpapagamot dito ang nanay mo, ma? Seguridad, pumasok kayo rito. Palabasin niyo sila sa ospital ko. May utang ka pa sa ospital para sa mga bayarin. At sa tingin mo tama ka pa? May special hardship assistance ang ospital. Malapit nang dumating ang tulong ko. Pinapayagan itong bayaran ang mga bayarin sa paggamot ng buo sa loob ng 3 buwan. Ako ang direktor ng ospital na ito. Ang salita ko ang bahino dito. Kapag sinabi kong lumabas ka, lalabas ka. Ang pera mong tulong? Mas gugustuhin ko pang itapon lahat yan kaysa bigyan ka. G. Stanton. Anong dala mo? Hindi mo ako ang hinahanap, di ba? Saan pumunta yung mag-ina? Alam kaya niya na yung babae noon ay si Olivia? G. Stanton, sinasadya nilang magpabagal at ayaw magbayad ng mga bill sa ospital, kaya pinalayas ko sila. Sino ang nagsabi sa'yo na palayasin sila? Bago 7 ng gabi. Kung hindi ko sila makita, wala ka ng direktor. Brooklyn, pasensya na at nadamay ka pa. Ma, ikaw ang pinakamagandang nanay sa buong mundo. Walang-wala ang batang walang ina. Masaya akong kasama ka, Ma. Brooklyn, kung sakaling isang araw wala na talaga ako rito,
Kunin mo ito at hanapin mo ang tatay mo. Nanay, hindi ka aalis kahit saan. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo, nanay. Paumanhin po, Ginang Harrington. Gusto kayong makita ni Mr. Stanton. Ikaw? Ako si Dr. Clark, ang primaryang doktor ni Matthew, ang batang amo ng Stanton family. Nakilala ni Mr. Stanton ang anak mo ngayong araw. Nagustuhan niya talaga ang anak mo. Kaya, inaasahan niyang makuhang magtrabaho ang anak mo bilang kasama at tutor ni Matthew para sa kanyang maagang pag-aaral. Ngayon, ang mga panloloko ng mga scammer ay lalong tumitindi. Umalis na tayo. Miss Harrington, hindi ako kidnapper. Taos puso si Mr. Stanton. Dapat nga ay kasama niya ako na pumunta rito ngayong araw. Pero nag-arte si Matthew sa daan at ayaw uminom ng gamot niya. Kaya wala siyang magawa kundi ako na lang ang ipadala. Gusto ko na ng nanay ko. Gusto ko na ng nanay ko. Huwag kang tumakbo. Bitawan mo ako. Magnanakaw ka. Tumigil ka dyan. Ay! Nagkita na tayo dati. Ikaw yung doktor ng batang yon. Siya ang aming batang amo. Wala akong pakialam kung sino ka. Kaya ko namang magtrabaho. At hindi naman ako desperadang magbenta ng anak ko. Miss Harrington, sabi ni Mr. Stanton, basta't pumayag ka, handang magbayad ng buwanang sahod sa anak mo na 100,000 bilang kasama at tutor. Sige. Brooklyn, Ang galing! Ang sakit ni nanay. May pag-asa na sa pagpapagamot. Nay, hindi ba't sabi mo dapat mag-kindergarten na ako? Pwede akong maging tutor at kasama ni Matthew. Kumita para sa pagpapagamot mo at matuto ng sabay. Panalo sa lahat. Heto ang deposito, 20,000. Alas, 8, umaga araw-araw. Susunduin siya ni Mr. Stanton at ihahatid pabalik ng alas, 8 ng gabi. Tanga ka! Nangangarap ka pa rin maging kasama ko sa pag-aaral? Ang timbang tubig na ito babala lang sa'yo. Kung di ka kusang ayaw, ang ibubuhos sa'yo hindi na tubig lang. Ikaw! Nakailag ka pa! Anong sakit ng batang yan? Kung magkakasipon siya, lalo ba siyang lalala? Mild antisocial personality disorder ang meron siya. Kondisyon sa pag-iisip yan. Sabi ni Mr. Stanton, ang kaunting hirap sa katawan ay makatutulong pa nga sa kanyang paggaling. Ang kapal ng mukha mong wisikan ako! Gago ka! Sasabihin ko sa tatay ko at siguradong mawawala ka sa Bayview. Akala mo sino ka? Naglalaro ka lang dahil sa sobrang panonood ng drama. Ang lakas ng loob mong suntukin ako! Wala pang nakakapangahas na humawak sa akin sa buong buhay ko. Ngayon nagbago na yan. Mukhang kailangan mo talagang madisiplina. Mahal ang mga gamot na yan. Hindi nga mabili ng nanay ko tapos itatapon mo lang. Dahil tinanggap ko ang pera ng tatay mo, sisiguraduhin kong magpapakabait ka ngayon. Aray, sumusuko na ako! Sinusumpa ako, hindi na ako mag-aaksaya ng gamot. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Mukhang tama ang desisyon ni Mr. Stanton. Mukhang tama ang desisyon ni Mr. Stanton na kumuha ng tutor companion para kay Matthew. Huwag mo akong suntukin! Tulong! Huwag mo akong suntukin! Tigilan mo ako! Paano mo ba nakita ang lugar na ito? Alam mo ba kung sino ang sinuntok mo? Ang nanay mo bang naghihingalo ang nagpadala sa'yo dito? Para lang mawalan ako ng trabaho? Si Dean Harrington, siya yung. Alam ko kung sino siya. Kawangis niya ang kanyang ina. Isang walang kwentang babae na nagsisikap umangat. Ang isang daga na tulad mo ay nababagay sa kanal. Ang iyong ina ay mababa kaysa sa lahat kung ano ang ina. Siya rin ang anak, basura. Ang isang lugar tulad ng Stanton House ay hindi isang lugar na karapat-dapat para sa'yo. Sumama ka sa akin. Hindi ako aalis. Gusto kong manatili dito para makapag-ipon ako para sa paggamot ng nanay ko. Hindi ako aalis. Lumabas ka rito ngayon din. Ay!
Hindi mo lang alam kung ano ang mabuti para sa'yo. Huwag mo akong sisihin kung maging mahigpit ako. Kasalanan ko lahat ito dahil walang kwenta ako. Sinama ko si Brooklyn sa paghihirap ko at hindi ko man lang siya nabigyan ng buong pamilya. Dahil kinuha natin ang kanyang anak, dapat ay binisita natin sila mismo bilang paggalang. Ginoong Stanton, may problema. May nangyari sa bahay. Ikaw lang ang pumasok sa loob. Kailangan kong bumalik. Sandali. Opo. Sino ka? Ako ang executive assistant ni Ginoong Stanton. Ang taong kumuha sa anak mong babae bilang tutor at kasama ay ang CEO ng Stanton Corporation. Stanton Corporation? Yung kumpanyang gustong makipag-alyansa ng pamilya Harrington kanina? Abala si Ginoong Stanton, kaya ipinadala niya ako para dalhan ka ng mga food supplement. Humanga siya sa iyong anak na babae. Ang aming binata ay tiyak na gagaling sa kanyang paggabay. Ako na ang magdadala nito sa loob para sa iyo. Oy, hindi na ako pwedeng manatili sa kwartong ito ng ospital. Kaya pakiusap, ibalik mo na lang ang mga ito. Ano? May problema ba sa ospital? Miss Harrington, mawalang galang na po. Ang ospital na ito ay pag-aari din ng Stanton Corporation. Pwede kang manatili dito nang walang alinlangan. Walang maglalakas loob na paalisin ka. Kaya, ang nasa likod pala ni Helen ay sila. Hindi kaya magkakaproblema si Brooklyn kapag pumunta siya sa tahanan ng mga Stanton? Gago ka! Magpakamatay ka na! Tigilan mo ang sasakyan. Tatay! G. Stanton, sumpa ko, hindi ko sinasadya na masaktan si Matthew. Kung may mangyari man sa anak ko, babayaran mo ito ng buhay mo. Lahat ito ay dahil sa kanya. G. Stanton, nakita kong hinahampas ng batang to, si Matthew. Kaya ko ginawa yon. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Okay ka lang ba? Tinawagan ko na ang pulis para sa'yo? Tulungan mo ako. Sinusubukan ko lang ipagtanggol si Matthew. Brooklyn, nasaktan ka ba? Ang galing ng tatay ni Matthew. Sana tatay ko na lang siya. Siya ay tinanggap ko para turuan si Matthew. Ako ang nag-utos sa kanyang habulin si Matthew. Ede, ako rin ba ang hahampasin mo? Ikaw ang kumuha sa kanya? Paano nangyari to? Ito. Matthew? Imposible. Paano kaya nangyari ito? Sinasabi ko sa'yo hindi ko naman sinagad ang apak sa gas para mabangga siya. Paano namatay si Matthew? Ginoong Stanton, kailangan ninyong maniwala sa akin. Hindi ko talaga sinasadya na saktan si Matthew. Ang isang taong kayang saktan ng isang bata na parang halimaw ay hindi karapat-dapat maging direktor ng ospital. Mga guwardiya, dalhin niyo si Helen. At sa tanglapak na to, mula ngayon, walang sinuman mula sa pamilya Harrington ang maaaring magtrabaho sa Stanton Corporation. Kapag naasikaso ko na ang mga bagay-bagay ni Matthew, ikaw ang magbabayad ng buhay mo. Hindi ako. Ginoong Stanton, kailangan ninyong maniwala sa akin. Hindi ako. Matthew, kasalanan ko. Hindi dapat ako naging masyadong mahigpit sa'yo. Alam kong lumaki ka nang walang pagmamahal ng ina at nagkaroon ng bipolar disorder at pinainom pa kita ng mga gamot na ayaw mo at pinabasa sa'yo ang mga librong nagpapasakit ng ulo mo. Ang swerte naman ng batang yan na may tatay na nagmamahal sa kanya ng sobra. Nagkamali ako. Matthew, kung bibigyan ako ng pangalawang pagkakataon, hahayaan kitang lumaya at lumigaya sa paglaki. Tito Stanton, kaya kong buhay ng mga patay. Naniniwala ba kayo? Alright! Ang sakit-sakit! Brooklyn, huwag kang lalapit. Huwag mong dudumihan ang sarili mo ng dugo.
Hayop ka. Lalong tumatapang ka ngayon. Naglalaro ka pa ng patay? Hindi na po. Tatay, huwag kang magalit. Huwag masyado. Brooklyn, hindi kita palalampasin sa ginawa mo. Ay, tatay, aray! Malubha ang mga sugat niya. Kailangan niyang magpahinga ng matagal. Ako ang nanakit sa kanya. Ako ang nag-utos. Labag sa batas ang manakit ng bata. Ako ang nanakit sa'yo, hindi si Uncle Stanton. Kung tatawag ka ng pulis, pansinin kaya yan ng pulis. Brooklyn, Naghahanap ka ng gulo? Alam mo ba kung kaninong kwarto ito? nandoon ang anak ko? Ang taong nakatira sa kwartong ito ay ang bunso ng pamilyang Stanton. Huwag mong sabihing akala mo talaga ikaw na si Mrs. Stanton. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanya. Dalhin niyo siya. Umalis ka. Kumilos ka. Bitawan mo ako. Nanay, bakit ka nandito? Kung hindi ako pumunta, may pagkakataon pa kaya ang aking apo, ang tagapagmana? Lola, kailangan mo akong ipagtanggol. Ako lang ang iyong apo, ang tangi naming pag-asa para magpatuloy ang lahi. Naku, apo ko! Paano naging ganoon kalupit ang tatay mo? Ako? Ginanon ka niya. Lola, hindi si Papa ang gumawa nun. Siya ang nanakit sa akin. Nanay, huwag mong sisihin si Brooklyn. Siya ang kasama sa pag-aaral ni Matthew. Humayo ka. Nanay, Kaya ikaw pala ang nang-api sa paborito kong apo, di ba? Huwag mong isipin na magiging tutor mo ako dahil lang gusto ka ng tatay ko. Hindi ka makakalusot sa lola ko. Ang ganda-ganda at napakaputi nitong batang babae. Sana apo ko siya. Nagpanggap si Matthew na patay para lokohin si Uncle Stanton. At nasayang lahat ng mahal na gamot. Mabait na nga ako sa kanya nang paluin ko siya. Kung talagang naaawa ka sa kanya, ipatanggal mo na lang ako kay Uncle Stanton. Oh, ano ba yan? Hindi ko kayang paalisin ka. Ay, nako. Mabuti naman. Sa wakas may makakapigil na sa pilyong bata ng pamilya natin. Mabait kang bata. Kailangan kang manatili. Tulungan mo ako na ituwid ang mga bisyo ni Matthew. Lola, bakit ka kumakampi sa ibang tao laban sa kin? Anak ko, ginagawa ko lang ito para sa ikabubuti mo. Kailangan mong alagaan ang sarili mo at baguhin ang mga masamang ugali mo. Kung hindi, masisira ang buong buhay mo. Uncle Stanton, hindi ako umuwi buong gabi. Nag-aalala na siguro si Mama sa kin. Pwede bang ngayon? Ay, hindi ko naisip yon. Halika, ihahatid kita. Ako ang anak ni Papa. Bakit mas gusto niya si Brooklyn? Alam mo, gusto ko rin siya. Anong sinabi mo? Oh, Matthew. Ibig kong sabihin, gusto kita, Matthew. Halika, ililibot kita. Kung nandito si Mama, hindi siya manonood lang habang sinasaktan ako ni Papa. Umalis ka na nga. Hinahanap ko lang talaga ang anak ko. Alam mo, hindi naman sa hindi ko ipinakilala ang mga socialites sa tatay mo, pero wala siyang interes sa kanila. Ayoko sa mga babaeng boring at plastic. Ang gusto ko lang ay ang sarili kong nanay. Lagi sinasabi ni Papa na iniwan ako ni Mama, pero hindi ako naniniwala. Nawala lang si Mama sa akin. Balang araw, bababa siya mula sa langit parang anghel at hahanapin ako. At umalis. Wow! Talagang naging anghel si nanay at hinanap ako. Kung buhay pa ang kambal na nakababatang kapatid ni Brooklyn, ganiyan na siguro kalaki siya ngayon. Nanay! Hoy, anak, pasensya na at nauntog kita. Pero hindi ako nanay mo. Nasaktan ka ba? Ikaw talaga ang nanay ko. Sa mga panaginip ko, kamukha mo ang nanay ko. Mukhang isa rin siyang batang walang nanay na mahirap. Sana nga anak ko talaga siya. Baka hindi ako ang nanay mo. Pero alam kong kung nasaan man siya, laging nagmamahal sa'yo ang nanay mo. Nanay! Nanay! Anak, bakit mo naman tatawaging nanay ang isang estranghero? Nanay ko talaga siya! Nanay, gusto ko ang nanay ko! Matthew, tumigil ka nga sa pag-iinarte. Kung talagang gusto mo ng nanay, papiliin kita ng tatay mo ng pinakamaganda sa lahat ng sosyal na babae sa bayan. Hindi ako nag-iinarte. Nanay ko ba siya o hindi? Malalaman natin sa isang pagsusuri. Gusto ko talagang malaman kung kumusta na si Brooklyn ngayon. Pinapahirapan kaya siya ng Stanton family? Hindi ko dapat sinang-ayunan ng deal kahapon. Nanay! Hello, nanay. Richard, may malaking nangyari. Kailangan mong umuwi ka agad. Tungkol ba kay Matthew?
Hintayin mo ako. Darating ako kaagad. Tito Stanton, nandyan lang si nanay. Dapat kang bumalik kaagad at tingnan si Matthew. Brooklyn, sabihin mo sa nanay mo na babalik na lang ako sa ibang araw. Sige, ayos lang. Nanay, Brooklyn, kinulat mo ako ng husto. pasensya na nanay. Ang daming nangyari kahapon. Hindi man lang ako nakapagpaalam na ligtas ako. Brooklyn, sinusuportahan na ng pamilyang Stanton si Helen ngayon. Mula ngayon, hindi ka na pwedeng maging kasama sa pagbabasa ng Batang Panginoon ng pamilyang Stanton. Pero nanay, si Tito Stanton at si Ginang Stanton ay parehong mabait sa akin. Brooklyn, ipangako mo sa akin na hindi ka na pupunta sa tahanan ng Stanton. Seg. Nanay. Kumusta si Matthew? Hindi tungkol kay Matthew. Tungkol ito sa Ginoong Stanton, Ginang Stanton, lumabas na ang resulta ng pagsusuri. Ang resulta ng paternity test ni Matthew at ng babaeng iyon ay 0. Matthew. Ano ba ang sinabi ko sa'yo? Mula ngayon, hindi ka na pwedeng kumuha lang ng kahit sino sa kalye at tawaging mommy. Olivia, kalimutan mo na ang pagkikita sa anak mo sa buhay na ito. Matthew, hindi mo mapipilit ang dugo. Hindi talaga siya nanay mo. Sa mga carbon-based na nilalang, ang pagkakatugma ng DNA ng mag-ina ay hindi bababa sa 30%. Kung ikukumpara mo ang DNA mo sa isang baboy, maaari kang magkaroon ng 80% na pagkakatugma. Tinatrato mo ba akong parang single-celled organism? Anak ko yan. Hindi man siya gaanong nag-aral. Pero marami siyang natutunan. Hindi ko alam na may ganoon palang kasabihan. Sabihin mo, sino ang nagsabi sa iyong dayain ang ulat? Si Hel. Huwag mong kalimutan ang utang mo. Walang nag-utos sa akin. Magsalita ka. Nasaan ang totoong resulta ng test? Nahanap ko na. Ang pagkakatugma sa pagiging ama ay 99.99%. Sino ang mag-aakalang ang babaeng iyon ay talagang tunay na nanay ni Matthew? Dad, gusto ko ng bounty sa buong lungsod, 20 milyong piso para hanapin si Mommy. Maaari bang talagang bumalik na siya? Ginoong Stanton, paano natin ito haharapin? Ayaw ko nang makita siya ulit dito sa Bayview. Ginoong Stanton, alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako. Ipagkaloob ninyo ang buhay ko. Pakiusap, hayaan ninyo akong mabuhay. Ginoong Stanton, pakiusap, hayaan ninyo akong mabuhay. Diyos ko, tulungan niyo ako. Nahanap na rin natin ang kanyang tunay na ina, manugang kong mahal. Inay, Pero yung babae, payat na payat, parang kalansay. Malamang napakahirap ng pinagdaanan niya. Kapag nakauwi na siya sa pamilya Stanton, gagawin ko ang lahat para bumawi sa kanya. Lola, bilisan natin at hanapin si Inay. Hindi ka pwedeng umalis. Siya ang unang umalis sa'yo. Bakit mo siya hinahanap ngayon? Malamang may dahilan si Inay. Kailangan kong hanapin siya at tanungin siya ng personal. Kung hindi mo ako papayagang hanapin si Inay, hindi na ako iinom ng gamot. Hahayaan kong magkasakit ako at mamatay para wala ka ng anak na lalaki. Matthew, ikaw. Naku, hindi. Ang pamilya natin, lalaki ang sunod-sunod na tagapagmana. Richard, hindi na kayang magkaanak dahil sa kondisyon mo. Kung may mangyari man kay Matthew, sasabihin ko, hindi ko kakayanin. Sige. Hahanapin ko siya, okay? Gagawin ko. Brooklyn, bagamat sinabi ni Ginoong Stanton na maaaring manatili ang nanay mo sa ospital, lumalala ang kanyang sakit. Kung hindi siya agad maooperahan, baka hindi niya malampasan ang buwang ito. Ginoong Stanton, na-check na namin ang bawat kwarto sa gusali, pero hindi pa rin namin nakikita ang hinahanap ninyo. Ito na lang ang huling kwarto na natitira. Brooklyn, anong ginagawa mo rito? Ito ang kwarto ng nanay ko sa ospital. Siyempre, nandito ako. Kaya pala ito ang kwarto ng nanay niya. Ang babaeng nagpalaki ng isang baliw tulad ni Brooklyn ay hindi maaaring nanay ko. Tito Stanton, para sa akin ba kayo nandito? Huwag kang mag-akala. Nandito kami para sa aking... Brooklyn, nandito ako para sabihin sa iyo, alagaan mong mabuti ang nanay mo. Tungkol naman sa pagtuturo, huwag kang mag-alala. Pero nag-aalala ako, Tito Stanton. May sasabihin ako sa'yo. Nanay, pasensya na. Para maipambayad sa mga gastos mo sa ospital, baka hindi ko matupad ang pangako ko sa iyo. Tito Stanton, maaari bang bayaran ninyo ng maaga ang bayad sa pagtuturo ko?
Pangako ko, sa loob ng isang buwan, gagawin ko siyang isang desenteng bata. Brooklyn, ano ibig sabihin yan? Kailan pa ako naging masamang bata? Brooklyn, ang mga ugali ng tao ay hindi nababago ng isang gabi lang. Kumpiyansa ka ba? Kung hindi kayo naniniwala sa akin, Tito Stanton, bigyan ninyo ako ng 3 araw na pagsubok. Kung pagkatapos ng 3 araw na iyon, hindi kayo nasiyahan, ako mismo ang magbibitiw sa trabahong ito. Pero kung nasiyahan kayo pagkatapos ng 3 araw, kailangan bayaran ninyo ako ng maaga. Siya? 3 araw! Brooklyn, hintayin mo lang. Tingnan natin kung paano kita aasikasuhin. Matthew, subukan mo lang ng isang kagat, please. Sabi ni Dr. Clark, kung hindi mo iinumin ng tama ang gamot mo, baka sumampong ang kondisyon mo, at baka hindi mo na makontrol. Sabi ni Mr. Stanton at ni Madam, basta pumayag kang uminom ng gamot mo. Lahat ng laruan na ito ay sayo na. Nagsasawa na ako sa mga laruan na ito. Sabi ko na, kung hindi mo mahahanap si mommy ko, hindi ako iinom ng gamot ko. Ang laki ng pagkakaiba ng buhay ng mga tao. Kung ganito karami ang laruan ko, talagang ipagbibili ko ang lahat para may pambayad sa sakit ni mama. Ano ito? Nahanap ko ang isang high-end na designer para gumawa ng bestidang ito para lang sa'yo. Si Uncle Stanton ang nag-utos mismo sa mga dayuhang artisan para gumawa ng mga accessories na ito para sa'yo. Talagang nagmamalasakit si Uncle Stanton sa'yo. Brooklyn, subukan mo. Tingnan mo kung may magustuhan ka. Masyadong maluho ito, hindi ko ito matatanggap. Brooklyn, ang trabaho mo ay alagaan si Matthew. Lahat ng ito ay gantimpala mo. Lagi sinasabi ni mama, huwag kailanman kumuha ng hindi mo pinaghirapan. Okay lang ako sa sarili kong sahod. Ang plastic mo! Hindi ba halata na gusto mo lang ang pera namin? Hindi na kailangan ng mga pa-social na yan. Hindi ba gusto mo lang na uminom ako ng gamot? Basta paalisin mo siya sa Stanton residence natin, uiinom ako ng gamot ko ng mabait. Ang gulo, lahat ito ay imported na espesyal na gamot. Hindi mo ito mabibili, kahit na may pera ka. Matthew, bumaba ka rito ngayon din. Sumpa ako, naghahanap ka na naman ng gulo. Panoorin mo, gagawin kitang bola. Richard, malakas ang kapit ni Brooklyn. Hindi naman niya masyadong papaluin si Matthew, no? Ma, huwag kang mag-alala. Alam ni Brooklyn ang limitasyon niya. Sige, ate, pasensya na. Huwag mo na akong paluin. Pangako, iinom na ako ng gamot ko mula ngayon. Hindi ko na ito sasayangin ulit. Kapag nahuli kitang nag-iinarte at sinayang ang mga gamot na ito, malalaman mo ang gagawin ko sa'yo. May Panginoon ang bawat hayop. Ang maliit na pasaway na ito si Brooklyn lang ang makakapag-ayos. Sayang, hindi sila tunay na magkapatid. Kung hindi, maaaring manatili si Brooklyn sa pamilya nating magpakailanman. Matthew, napakalamig dito sa labas. Bakit naman may mga uod sa damuhan na ito? Kahit na makakita ka ng isa, alam ang personalidad ni Miss Brooklyn. Malamang hindi siya matatakot. Gayunpaman, kailangan kong subukan. Hindi pwede na hayaan ko lang si Brooklyn na utusan ako. Ano ito? Matthew, huling-huli na. Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Anong ginagawa mo sa hardin? Ako, gusto kong mamitas ng mga bulaklak para ibigay kay Brooklyn para pasalamatan siya sa pagiging kasama ko sa pag-aaral. Ang bait-bait mo naman. Nagbabago talaga ang mga tao, alam mo. Inupahan mo si Brooklyn para lang tulungan akong magbago, di ba? Dad, bukas ay birthday ko. Ang birthday wish ko ngayong taon ay mahanap si Mommy. Pangako mo ba sa akin yan? Nagpatingin ako ng footage ng seguridad. May update tayo bukas. Lumalamig na sa labas. Pumasok ka na ngayon. Mukhang talagang kahanga-hanga si Brooklyn. Isang araw pa lang, ang laki na ng pinagbago ni Matthew. Sa tingin ko, nakita ko ang kwintas na ito kay Brooklyn kanina. Narinig ko kaninang umaga. Ang kwintas na bigay ng nanay niya ay nawala sa hardin. At hiniling niyang tulungan namin siyang hanapin. Kung galing sa nanay niya, talagang napakahalaga siguro noon. Brooklyn! Ngayon, nahuli na kita. Apo kong mahal, nagustuhan mo ba ang birthday party na inihanda ko para sa'yo ngayong taon? Sana nandito si Mommy. Huwag kang mag-alala,
Pumunta na ang tatay mo sa ospital para tingnan ang footage ng seguridad noong araw na yon. Sa party ngayon, tiyak na makikita mo ang nanay mo. May isa pa akong healing. Pwede bang imbitahin din si Brooklyn sa birthday party ko? Narinig ko na birthday din niya ngayon. Gusto ko siyang bigyan ng sorpresa. Hindi ako kailanman nagustuhan ni Matthew. Kaarawan niya ngayon. Ayokong lalo pang pahirapan ang buhay niya. Nangako ako kay mama na hindi na ako babalik doon. Kung malaman niya, siguradong magagalit siya. Miss, sabi ni Matthew, ngayon ang huling araw ng iyong 3 araw na probation. Kung babayaran ka ni Ginoong Stanton ng 100,000 pesos ng pauna, nakasalalay ang lahat sa kanyang performance. Sige, nangako ako sa kanya. Balikan mo si Matthew at sabihin mo, sisiguraduhin kong magkakaroon siya ng pinaka-di malilimutang kaarawan ngayon. Sige. Olivia, nagluluto ka ng pansit. Kaarawan ni Brooklyn ngayon, niluluto ko siya ng isang mangkok ng pansit habang buhay. Saka mo sabihan si Brooklyn ng maligayang kaarawan para sa akin. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Nakuha na ni Brooklyn ang atensyon ng pamilyang Stanton. Sa tingin mo ba talaga gusto pa niyang kumain ng basurang pagkain na niluluto mo? Nangako na sa akin si Brooklyn na hindi na siya pupunta sa bahay ng mga Stanton. Olivia, tigilan mo ang pagpapanggap na napakabuti mo. Palagi siyang pumupunta sa bahay ng mga Stanton. Imposibleng hindi mo napapansin, bilang nanay niya. Huwag mong isiping hindi ko alam ang balak mo. Gusto mo lang gamitin si Brooklyn para akitin si Ginoong Stanton. Pero payuhan kita, kalimutan mo na yan. Ang karapat-dapat kay Ginoong Stanton ay ako. Hindi ang isang katulad mo, isang babaeng nagdalang tao, bago ikasal, at walang hiya. Tigil! Hayop ka. Ang lakas ng loob mong itulak ako. Palalayasin ko kayong dalawa dito ngayon din. Sabi ni Joel, pwedeng manatili dito si nanay hanggang kailangan niya, hanggang gumaling siya. Pero ikaw, tinanggal ka na niya sa posisyon mo at pinaalis ka sa ospital. Nagmamalaki ka pa rin. Tatawagan ko siya ngayon para malaman kung ano talaga ang nangyayari. Hintayin mo lang. Nanay? Nanay, okay ka lang ba? Brooklyn, hindi ba't ipinangako mo sa akin na hindi ka pupunta doon? Bakit ka muling nakisali sa pamilya Stanton? Ako, 6 na taon na ang nakalipas, naghangad si Helen ng alyansa sa kanila. Desidido si Helen na pakasalan si Richard. Kung ipipilit mong pumunta doon ngayon, ano sa palagay mo ang magiging mabuting resulta? Hindi ka nakinig sa sinasabi ko, di ba? Paulit-ulit ko nang sinabi sa'yo, bakit ayaw mong makinig? Bakit, nanay? Mr. Stanton, nakita namin ang footage ng seguridad ng babae na bumangga kay Matthew. Siya nga, tulad ng inaasahan. Sa loob ng 10 minuto, gusto ko ang bawat detalye tungkol sa babaeng ito. Opo. nanay. Brooklyn, alam ko na lahat ng ginagawa mo ay para sa akin, pero hindi ako pwedeng maging ganoon kasakim. Hindi kita maaaring ilagay sa panganib, dahil lang sa sarili kong kapakanan. Pero nanay, mabubuting tao ang mga Stanton. Hindi nila ako sasaktan. Engkantada ka. Hindi mo masasabi kung masama ang isang tao sa itsura lang. Ang dahilan kung bakit ako napunta sa sitwasyon ko ngayon ay dahil nagtiwala ako sa maling mga tao noon. Kaya, hindi ko hahayaang magkamali ka rin tulad ko. Dito ka lang sa kwartong ito. Huwag kang lalabas. Nanay, ngayon ang huling araw ng internship ko sa pamilya Stanton. Kung matatapos ko ang araw na ito, bibigyan ako ni Tito Stanton ng $100,000 para sa operasyon mo. Brooklyn, trabaho ko bilang nanay mo na protektahan ka. Paano ko matitiis na ikaw ang mag-aalaga sa akin? Huwag kang mag-alala. Mag-iisip ako ng paraan. Magpakabait ka lang at dito ka tumigil. Mr. Stanton, ang babaeng hinahanap ninyo ay nakatira diyan sa unahan. Olivia ang pangalan niya.
7 taon na siyang nakatira sa ospital namin. 7 taon na ang nakalipas. Iyon mismo ang panahon na pinapunta ko ang isang tao para sunduin siya. Baka may iba pang dahilan kung bakit siya hindi sumipot sa appointment noon. Narinig kong may anak siyang babae. Umaasa sila sa isa't isa para mabuhay. Hindi nila kayang bayaran ang mga bayarin sa ospital. Ang hirap talaga ng buhay para sa kanila. Ano? May anak siya? Kaya pala nitong mga nakaraang taon hindi siya nagpakita. May anak pala siya sa ibang lalaki. Pamilyar yung anino na yon. Oy, Mr. Stanton. Hindi mo ba hinahanap ang tunay na nanay ni Matthew? Isang babaeng walang puso na ganoon. Ano pa ang saysay ng paghahanap sa kanya? Pakawalan niyo ako. Pakawalan niyo ako! May magpapakawala ba sa akin? Umatras kayo. Tito Stanton, Brooklyn, sino ang nagkulong sa'yo dito? wala nang oras para magpaliwanag. Tito Stanton, magsisimula na ang birthday party ni Matthew. Nangako ako sa kanya na pupunta ako. Nangako ako sa kanya na pupunta ako. Bilisan natin. Dad, bukas ay birthday ko. Ang birthday wish ko ngayong taon ay mahanap si Mommy. Pangako mo ba yan sa akin? Brooklyn, naghihintay sa baba ang driver ko. Mauna ka na. Kailangan kong tulungan si Matthew na hanapin ang nanay niya. Kasi naman, sa unang pagkakataon sa 6 na taon, si Matthew mismo ang humingi sa akin ng birthday present. Kakagalit ko lang kay Mr. Stanton. Tapos ngayon, dumating ako sa birthday party ng Little Master. Sa tingin mo, magagalit pa rin ba siya sa akin? Ang ganda-ganda mo talaga. Kapag nakita ka niya, makakalimutan niya ang lahat ng galit. Huwag kang mag-alala. Maya-maya, kakausapin ko si Mrs. Stanton tungkol sa pag-aasawa. Basta't hindi makikialam sina Olivia at Brooklyn, yung dalawang hamak na yon, tiyak na ikaw ang magiging ginang ng Stanton family. Matthew, kailan ka pa nagkaroon ng interes sa mga ganitong bagay? Ito'y inihahanda ko para kay Mommy. Oo nga pala, Lola. Sa maleta mo, may Imperial Jade bracelet ka mula pa sa mga nakaraang henerasyon, di ba? Paano kaya kung ibigay natin yon kay Mommy bilang welcome gift mamaya? Ikaw naman, batang yan. Ang aga-aga mo pa. Nakatingin ka na sa mga gamit ko, ha? Huwag kang mag-alala. Ang mga inihanda ko para sa mami mo ay mas marami. Hindi ko kulangin. Naghanda ako ng 10 villa sa pinakamarangyang parte ng capital city. Dagdag pa ang 6 na isla sa ibang bansa at 3 subsidiary ng Stanton na lahat ay nakapangalan sa Stanton. Lahat ito ay regalo para sa mami mo. Kaya natutuwa ka ba sa paraan ng paghahanda ko? Gusto ko ito, Lola! Ikaw ang pinakamamahal ko! Uwi si Mommy ngayon. Magiging mabait akong bata at talagang hindi ako makikipag-away kay Brooklyn. Huwag kang mag-alala. May paraan ako para tuluyan silang mawala. Anak, naniniwala ako sa'yo. Miss Harrington, tungkol sa singsing at kwintas, na pinahanap mo sa akin, noong nakaraan. Si Matthew ang nakahanap. Inilagay niya sa itaas para sa'yo. Pwede mo bang kunin mismo? Pasalamatan mo si Matthew para sa akin. Ngayong pagkakataon sa wakas may nagawa siyang mabuti. Tara, puntahan natin at tingnan. Anong nangyari sa penthouse ay sapat ng paraan para mapuksa ang maliit na demonyong iyon. Brooklyn. Bro. Brooklyn. Bakit ayaw mong makinig sa akin? Ang isang pamilya tulad ng pamilya Stanton ay wala lang sa ating liga.
Hoy, talagang hindi mahulaan si G. Stanton. Kaninang hapon, siguro siyang hindi siya naghahanap. Pero ngayon, nagbago na naman ang isip niya. Hoy, G. Stanton, nandito na kami. Ito ang kwarto. Teka, hindi ba ito yung kwarto kung saan ikinulong si Brooklyn kaninang hapon? Ibig sabihin ba nito, si Brooklyn ay anak ng babaeng iyon? Kaarawan din ni Brooklyn ngayon. Pwede kayang anak ko rin si Brooklyn? Hindi ko na kayang isama pa si Brooklyn sa mga problema ko. Mas mabuti pa kung umalis na lang ako sa ospital na ito. Alam kong si Matthew, yung malikot yan, ay hindi sapat ang kabutihan para ibalik ang kwintas ko. Ang laki ng rooftop, hindi ko alam kung saan niya itinago ang gamit ko. Nasaan na ang lahat? Sino ang hinahanap mo? Dr. Wright, ito si Ginoong Stanton, isa sa aming mga shareholder. Narito siya para hanapin ang ina at anak na babae na tumira sa kwartong ito. Sila? Katatapos lang nilang asikasuhin ang kanilang discharge paperwork. Alam mo ba kung saan sila pumunta? Hindi ko alam. Pero, meron akong impormasyon at litrato nila. Siguro, Ginoong Stanton, makakahanap kayo ng mga clue. Ito ang litrato ng anak na babae na tumira sa kwartong ito. Mukhang hindi anak niya si Brooklyn. Yung babae sa litrato, tila 3 o 4 na taong gulang lang. 6 na taon na tayong hindi nagkikita. Siguro may iba na siya ngayon. G. Stanton, may dahilan ba kung bakit hinahanap mo sila? Baka pwede kong subukan na makipag-ugnayan sa kanila para sa iyo. Dahil may sarili na siyang bagong buhay, bakit pa natin siya guguluhin? Hindi na kailangan. Tayo na. Malapit ang ugnayan ng mga Harrington at Stanton. Si Director Harrington, sobrang galit na galit kay Olivia at sa anak nito. Pinalitan ko ang larawan ni Brooklyn sa pag-asang mapoprotektahan sila. Yung baliw na aso sa penthouse, regalo pala iyon ni G. Stanton para sa unang kaarawan ng batang young master. Walang dog trainer ang nakapagpaamo nito. May chismis na nang agaw pa ito ng tauhan dati. Talaga? Sa tingin mo, si Brooklyn, yung payatot na batang yon, ang susunod na pagkain nito? Anak ko iyan. Kahit ako, hindi ko maisip. Ang ganoong kalupit na plano na patayin si Brooklyn sa ngalan ni Matthew. Magkakaroon ng galit si Olivia sa pamilyang Stanton. At baka pagdating ng panahon, maging emosyonal siya at mamatay bago pa tayo kumilos. Tumigil ka dyan. Olivia, ito ang tahanan ng Stanton family. Mga babaeng katulad mo ay hindi welcome dito. Nandito ako para makita si Brooklyn. Kapag nakita ko na siya, aalis na ako. Di ako magtatagal nang hindi kailangan. Olivia, noon pa man, nagkalat ka na at nagkaanak na hindi kilala ang ama, pinutol ka ng tatay mo sa Harrington family. At ngayon, gusto mo pang ipasok ang batang yan sa Stanton family para sirain ang young master, para sisihin tayo ng Stanton family, yan ba? Si Brooklyn ay anak sa labas. Kaya pala ganun ang ugali niya, suwail. Kapag nakikipagkaibigan sa kanya ang young master, talagang mahahawa siya ng masamang ugali. May ama si Brooklyn. Hindi siya bastardo. Ama? Nasaan na ang ama niya ngayon? Sobrang minamaliit kita. Ikaw at ang walang kwentang patay mong ina ay magkamukha talaga. Akala mo maganda ka. At makakapasok ang anak mo sa pamilya Stanton. Tiningnan mo na ba talaga ang sarili mo? Mayroon bang anuman sa'yo na kaya ikumpara kay Helen? Hindi ka lilingunin ni Ginoong Stanton kahit gusto niya ng stepmom para sa bata. Ang mga Stanton ang nagbayad ng 100,000 para makiusap sa anak ko. Hindi kami ang nagsusumiksik. 100,000? Huwag kang magbiro. Seryoso ka ba? Baliw ka ba?
O si Ginoong Stanton ang nawawala sa sarili? Yung tamad at walang kwentang galing sa pamilya mo, ang salat sa pera? Ano ba talaga ang meron sa kanya para bayaran siya ni Ginoong Stanton ng 100,000? Wala na akong sasabihin pa sa'yo. Hahanapin ko ang anak ko. Wala rito ang anak mo. Naipadala na siya ng akin sa isang lugar na hindi mo mahahanap. Nasaan si Brooklyn? Helen, ibalik mo sa akin ang anak ko. Nanay, tulungan mo ako. Ang sakit na. Brooklyn, Pigilan mo siya. bitawan mo ako. Brooklyn, Jiroyin, laging may gulo si Brooklyn. Sino ang nakakaalam kung saan siya nagpunta pagkatapos umalis dito? Kung magpapatuloy kang mag-ingay ng ganito, ang pamilya Stanton ang sisisihin sa'yo. Hindi basta-basta pwedeng pumasok sa pamilya Stanton. Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig sabihin ni Miss Harrington? Wala na ang anak mo sa pamilya Stanton. pero malinaw kong narinig. Narinig ang pinakatiwala si Mr. Stanton kay Miss Harrington. Ang kanyang mga salita ay kapareho ng sa kanya. Bababa na ang Little Master sa sandali. Tiyak na ayaw ni Mr. Stanton na may kagaya mo. Isang walang kwenta, namang abala sa kanya. Kaya't itapon mo na siya agad. Ako lang ba ang nakarinig? Nanay, masakit. Narinig ko. Boses iyon ni Brooklyn. Brooklyn! Bitawan ninyo ako. Jiruyin, baka naiisip mo lang iyon. Bawal pumunta sa itaas. Walang nangahas na umakyat doon. May asong ulol doon sa taas. Kayang-kayang punitin ng isang tao. Brooklyn. Ang Brooklyn ko. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap. Hayaan ninyong iligtas ko ang anak ko. Ano ang kailangan ninyo para pakawalan siya? Narinig ko kay Dr. Wright na allergic ka sa alkohol. Ang pag-inom ay magpapalala ng iyong sakit at maaari ka pang ikamatay. Kung handa kang inumin ang bote na ito, baka pag-isipan ko. Kaya kung iinumin ko ito, pakakawalan mo talaga si Brooklyn, di ba? Uminom ka. Sige, uminom ka. Gawin mo na ngayon. Ngayon, tutuparin mo ang pangako mo at pakakawalan si Brooklyn, di ba? Manang, ano ba ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Hindi pa nga namin nakikita si Brooklyn. Wala sa amin ang nakakita ng kahit ano. Ikaw. Manang, sumobra ka ba sa pag-inom at nalasing? Ew, nakakadiri lang ito. Kayong mga tao, ilabas niyo siya ngayon din. Huwag mong hayaang mahawahan niya ng kahit anong sakit ang batang amo. Umalis ka na, ngayon na. Tatay, hinanap mo ba para sa akin si nanay? Matthew, Nasaan na ang nanay ko? Nanay. Helen, hindi pa tayo nagkakalaro noong huli. Ano na namang kalokohan ang gusto mong gawin ngayon? Mr. Stanton, ako ang may kasalanan. Ito ang ate ko na nabuntis bago ikasal. Nawala ang anak niyang babae, kaya pumunta siya rito, na lasing sa birthday party ng batang binata. Paalisin ko na siya kaagad. Naging anghel talaga si mommy at dumalaw sa akin. Sagipin. Sagipin niyo po si Brooklyn. Tatay, sandali. May sinabi siya. Parang umiiyak siyang sumigaw ng, sagipin si Brooklyn! Batang binata, nakikiusap ako. Tulungan niyo pong iligtas ang anak ko, si Brooklyn. Nakulong siya ni Helen sa rooftop. Ano? Sa rooftop? May asong ulo sa rooftop. Si Brooklyn? Hindi kaya si Brooklyn. Siya
Siya nga. Bilisan nyo, iligtas si Brooklyn. Sa totoo lang, si Brooklyn ang iyong... Ate, dapat mong bilisan at iligtas si Brooklyn. Maliban na lang kung gusto mong manatili siya kasama ang Stanton family habang buhay. Totoo yan, kung malalaman ang tunay na pagkakakilanlan ni Brooklyn, tiyak na kukunin siya ng Stanton family sa akin. Bakit parang pamilyar siya sa akin? Nakikita siyang nasasaktan. Ay labis na nakakasakit sa akin. Huwag kang mag-alala. Kung may mangyari man kay Brooklyn, habang nasa Stanton family siya, magbibigay ako ng paliwanag sa iyo. Ano ang gagawin natin ngayon? Tara na. Brooklyn! 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 Oh, Diyos ko. Matthew, ang asong inalagaan mo ay mas mahirap pasanayin kaysa sayo. Well, kahit ang mga international na kilalang trainer ay hindi nangahas lumapit sa asong ito, pero nagawa mong pasunurin ito. Brooklyn, kailangan kong aminin, humanga ako sa'yo. Kaya ngayon sa tingin ko oras na para ayusin natin ang ating pagkakaayos. Matthew, bakit mo iniwan ang mga bagay na iniwan sa akin ng nanay ko sa rooftop para lokohin ako at saktan? Matthew, ikaw ba ang gumawa nito? Hindi ako. Malinaw kong sinabi kay Tracy na ibalik ang kwintas na ito kay Brooklyn. Paano ito napunta sa bubungan? Tracy, ano ba talaga ang nangyari? Ito ay si Helen, ginang Harrington. Nang makita niya akong ibinibigay ang singsing kay Brooklyn, pinigilan niya ako at ibinigay sa akin ang pera. Sinabi niyang itapon ko ang singsing sa bubungan. Helen, tao ka pa ba? Bata lang si Brooklyn. Paano mo nagawang saktan siya ng ganito kalupit? Anong karapatan mong saktan ako? Isang hamak na tulad mo. Karapat dapat lang sa'yo yan. Siya pala ay si Richard Stanton, Ginoong Stanton. Olivia, talaga bang sinaktan mo si Helen? Sasabihin ko ito sa tatay mo. Tingnan natin kung paano kanya aaksyonan. Ipadala mo sa kanya lahat ng video ng Stanton family mula ngayong araw. Hayaan mo siyang makita kung karapat-dapat bang masaktan ang kanyang mapanirang anak o hindi. Paslit ka. Nang babanta ka sa akin? Ano kung oo? Helen, kaya kong tiisin lahat ng ginagawa mo sa akin, pero kung saktan mo man si Brooklyn, kahit mawala pa ang buhay ko, lalabanan kita hanggang sa huli. Mr. Stanton, ako. Gusto ko lang sanang ipagtanggol si Matthew. Napakapangahas at bastos ni Brooklyn at inaapi niya si Matthew tuwing wala ka. Kasama ko siyang lumaki. Ako ang nag-alaga sa kanya. Itinuring ko siyang tunay kong anak. Paano ko matitiis na may manakit sa kanya ng ganito? Dapat ko bang sabihin sa kanya na si Brooklyn ay anak din niya? Pero noon, sira ang pangako niya hindi siya dumating para sa akin at nagkaroon ng anak sa iba. Paano kung ayaw niyang tanggapin si Brooklyn bilang anak? Sa totoo lang, Sino ba ang nag-utos sa iyong ituring ako bilang iyong anak? May nanay ako at nakita ko na siya. Posible kaya na alam na ni na Matthew at Mr. Stanton na si Olivia ay iyong babae noon? Ang nanay ko siya. Wala pa rito ang nanay ko, pero imposibleng mapalitan mo siya, isang babaeng kasuklam-suklam na tulad mo. Olivia, ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Namatay ang anak mo 6 na taon na ang nakalipas. Paano pwedeng maging anak mo si Matthew? Kahit na talagang hindi ko kayang tiisin si Brooklyn, hindi ko naisip na ipapatay siya. Huwag mong gamitin ang pangalan ko para saktan siya. Tatay, ayoko sa kanya. Ayoko na siyang makita kahit saan dito sa Stanton Residence. May tao ba diyan? Gawin ang sinabi ni Matthew. Simula ngayon, huwag nang payagang makapasok sila dito. G. Stanton, hindi niyo pwedeng gawin ito sa amin. May Harrington family na sumusuporta sa amin. Sandali. Genji, Harrington, may punto kayo. Nanggulo kayo sa pamilya Stanton. Ang pagpapalabas lang sa inyo ng ganito kadali ay napakalambot na parusa. Mula ngayon, puputulin ng pamilya Stanton ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Harrington. Anumang negosyo sa Bayview na may kinalaman sa pamilya Stanton ay hindi na susuporta sa pamilya Harrington. Manood na lang kayo habang gumuguho ang sarili ninyo. Dalhin niyo sila. G. Stanton, kung malaman ng tatay ko na nasira ko ang partnership natin, hindi niya ako patatawarin. G. Stanton, hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin.
Nakalimutan mo na ba? Ako ang nagbalik kay Matthew sa'yo? Dalhin niyo siya. G. Stanton. Bitawan niyo ako. Posible kaya na si Matthew ay talagang, ha? Kanina lang? Sinabi ni Helen na dinala niya pabalik ang binata? Kailan pa yon? Saang ospital yon? 6 na taon na ang nakalipas. Mercy Women's Medical Center. Kahit na 6 na taon na ang nakalipas, iba't iba ang mga ospital. Olivia, anong iniisip mo? Paano ka naging napakaswerte? Nanay. Ambulansya. Tumawag ng ambulansya. Bilis. Nanay. Nanay. Nanay, kung hindi ako pumunta sa pamilya Stanton ngayong araw, hindi ka sana nasaktan. Brooklyn, huwag kang mag-alala. Kinuhang konsultante ang kilalang Dr. Jones mula sa ibang bansa para sa kaso ng nanay mo. Makakasiguro kang magiging maayos siya. Pero kung dumating nga ang araw na yon, ibibigay ko sila sa kanilang ama. Ang araw na ito ay dumating na rin sa wakas. Si Brooklyn ay ang iyong anak na babae. Richard! Richard, may nangyaring napakasama. Bumagsak si Matthew. Marami siyang dugo na nawala. Kailangan mong puntahan siya ngayon. Tito Stanton. Brooklyn, alagaan mong mabuti si Mama. Si Dr. Jones, yung espesyalistang inanyayahan mula sa ibang bansa, ay tiyak na makakatulong sa kanya para malampasan ito. Ikaw, muli, sumuko ka lang sa atin. Ma, ano ba talaga ang nangyari dito? Sabi ni Matthew, gusto niya ang kanyang tunay na ina, sumabog sa galit at umalis, tapos nabangga ng dumaraang sasakyan. Hindi naman sa ayaw kong hanapin ang kanyang ina, pero yung babaeng walang puso na yun ay... Kumusta si Matthew? Stable muna ang kanyang kalagayan, pero medyo komplikado ang kanyang mga pinsala. Ang tanging makakagawa nito na operasyon ay si Director Harrington. Hindi lang basta pinutol ni Mr. Stanton ang pakikipagtulungan sa aming pamilyang Harrington. Tinanggal pa niya ako bilang direktor ng ospital. Ngayon, hindi na nga lang maituturing na papasok sa pamilya niya. Mahirap na nga lang akong makita siya. Kasalanan lahat ito ni Olivia. Kung siya mismo ang sinuwerte, okay lang, pero gusto niyang isama sa kapalaran niya si Helen. Alan, magsalita ka naman ano? Sinira ni Olivia ang pagpapakasal ni Helen kay Mr. Stanton. Sa pagkakataong ito, hindi mo na pwedeng palampasin siya. Bakit ka ba nagmamadali? Ang sa iyo, hindi maaagaw ng sinuman. Helen, huwag kang mag-alala. Pangako ko, mula ngayon ang suwail na anak na iyon at ang anak niyang galing sa labas ay hindi na muling lilitaw sa harap mo at magpapagulo pa sa iyo. Tatay, talagang ikaw ang pinaka-spoiled sa akin. Brooklyn, huwag kang mag-alala. Stable na ngayon ang nanay mo. Nakakagaan ng loob na makita siyang ligtas. Salamat, Dr. Wright. Samahan na lang kita sa labas. Si... Huwag mo akong sisihin. Sinusunod ko lang ang mga utos ni Mr. Harrington. Anong ginagawa mo? Miss Harrington, nandito ako para tulungan kang maglagay ng gamot mo. Graduate din ako sa Medford University. Hindi ganyan ang pagpapalit ng dressing. Sino ka ba talaga? Dahil alam mo na, mabuti pang wag na akong magtago. Nandito ako para kunin ang buhay mo. Tulong. Richard, naririnig mo ba akong tumatawag ng tulong?
Tulong. Nasa bingit pa rin ng kamatayan si Matthew. Paano ka hindi man lang nababahala? Bakit hindi ka nagmamadaling hanapin si Miss Harrington at ipa-opera kay Matthew? P, taka. P, taka. Mamatay ka na. Tulong. Tulong. Nanay, hintayin mo ako. Sandali lang. Ginoong Stanton. Ikaw nga ba talaga? Sino ang nag-utos sa'yo na saktan siya? Ginoong Stanton. Ako, hindi ko alam na sayo pala siya. Ngayon, alam mo na. Ginoong Stanton, pakiawa naman po. Nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap. Nakikiusap ako na palayain mo ako. Palayain ka? Ganito mo sinaktan ng babae ko at gusto mong palayain kita. Paano na lang ang pagkalalaki ko? Ginoong Stanton, hindi ako. Ako rin ay. Sumusunod lang sa utos. Utos ng kasino? Director Harrington, nakabalik ka na rin. Ang binata ng pamilyang Stanton ay nangangailangan ng operasyon sa ugat. Naghihintay lang kami sa'yo para gawin ito. Operasyon sa ugat? Oo, noon. Ikaw lang ang nagtagumpay sa operasyong ito. Basta maligtas mo ang binata, tiyak na ituturing ka ni Ginoong Stanton na tagapagligtas. Papayag siya sa anumang kondisyon ang hingin mo. Ano naman ang gusto mo ngayon? Tulad ng inaasahan mo, pinalayas ako ni Papa sa bahay. Nawala na ang katayuan ko bilang bagong graduate ng medisina. Ngayon, tagalinis na lang ako. Hindi pa ba sapat ang pagpapahirap mo sa akin? Ate, mali ang pagkakaintindi mo. Kung tutulungan mo ako sa isang operasyon sa pagtahi ng arterya, kakausapin ko si Papa para sa iyo. Baka payagan kanyang bumalik sa bahay. Talaga? Isang operasyon sa pagtahi ng arterya? Syempre, kaya ko iyon. Pero, kailangan ko ng kaunting oras para maghanda. Napakaganda naman yan, Director Harrington. Malalampasan ng bata ang kanyang karamdaman. Juan Taliba. Oo nga pala, kagabi, may na-admit ba kayo na pasyenteng nagngangalang Olivia dahil sa allergic reaction? Oo, paano mo nalaman? Ligtas na siya ngayon. Nailipat na siya sa regular na kwarto. Helen, huwag kang mag-alala. Pangako ko sa iyo, mula ngayon, ang suwail na anak na iyon at ang anak niya sa labas ay hindi na muling lilitaw sa harap mo at magpapagalit sa iyo. May nakahanda na akong tao. Kapag nailipat na si Olivia sa regular na kwarto, aasikasuhin nila siya. Ay naku, Sa utos ng sino? Ito. Epilepsy ito. Kailangan niya ng agarang lunas ngayon din. Dapat mong iligtas ang buhay ng taong ito. Gusto kong malaman, sino ba ang may kapal ng mukha para subukang pumatay ng tao sa teritoryo ng Stanton family? Oh, 6 na mahabang taon. Alam mo ba kung ilang beses na kitang hinanap? Nandito ka lang pala sa ospital ko. Bakit hindi mo ako pinuntahan? Masyado ka bang manhid at handa kang iwanan si Matthew, ang sarili mong anak? salamat sa pagligtas mo sa akin. Hindi mo kailangang magpasalamat. Ayoko lang mawalan ng ina ang anak ko. Pare, kahit na hindi mo man lang ginampanan ang tungkulin mo bilang isang ina. Anak mo?
Posible bang alam na niya na anak niya si Brooklyn? Tungkol sa bata, ako ang may kasalanan noon. May anak siya sa ibang babae. Hindi lumaki si Brooklyn sa piling niya. Kaya ba niyang pantay na tratuhin ang dalawang bata? Pero may anak ka na ngayon. Si Brooklyn naman, siya. Richard, puntahan mo si Matthew. Malubha ang pagdurugo niya, sabi ni Dr. Clark. Kung hindi agad maooperahan, huli na ang lahat. Pag-usapan natin ang mga problema natin pag gumaling na si Matthew. Dot? Pero sa ngayon, gusto mo bang sumama para bisitahin si Matthew? Anak niya si Matthew. Hindi siguro ako ang dapat bumisita. Pass muna ako. Wala pa ang anak ko. Kailangan kong maghintay sa kanya. Sa puso niya, malinaw na anak lang niya ang iniintindi niya. Sige, bahala ka. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka welcome dito. Ate? Huwag kang magmadaling magsalita. Naalala mo ba ang black card na ito? Ito ang alaala na iniwan sa akin ng nanay ko. Ibalik mo sa akin. Hindi lang itong card ang nasa akin. Lahat ng iniwan sa'yo ng nanay mo ay nasa kamay ko, kasama na ang kanyang abo. Kapag nagalit ako kahit isang beses lang, pwedeng-pwede kong ikalat ang abo ng matandang yon, kahit kailan ko gusto. Subukan mo. Hindi papayag din si Tatay Dian. Olivia, akala mo ba talaga na may pakialam pa si tatay sa nanay mo? O sa iyo? Ginamit lang ni tatay ang nanay mo para umangat at mamanahin ang estate ng lolo mo? Ito ang pinakamalaking dungis sa buhay niya? Para malaman mo, yung caregiver na gustong patayin ka kanina ay pinadala ni tatay. Eksaktong 200,000 ang natitira sa card na ito, sapat na para sa operasyon mo. Kunin mo ang anak mo, humanap ka ng tahimik na lugar, at mamuhay ng payapa. Hindi ka naman ganoon kabait? Siyempre, may kondisyon ako. Gusto kong tulungan mo ako sa isang operasyon. Isang operasyon para sa 200,000. Magandang deal yan, di ba? Ang operasyon sa pagtahi ng artery parang candy lang sa'yo. Gawin mo itong operasyon para sa akin at bibigyan kita ng 200,000 ngayon din. 200,000 dolyar lang? Gusto mong bilhin ang buhay ng amo at maging Mrs. Stanton? Olivia, ano bang gusto mong sabihin? Napakaliit naman. Huwag kang magmalaki. Isang janitor at 200,000. Sobra-sobra na yan para sa isang operasyon. Para sa isang janitor na tulad mo. Napakalaki na yan. Pero ako lang ang makakagawa ng operasyong ito. Magdagdag ka ng bayad. O, ikaw na ang gumawa. Magkano ba ang gusto mo? 1 milyon. Kasama ang lahat ng iniwan ng nanay ko. At ibigay mo ang pera sa kamay ko ngayon din. Olivia, sinasamantala mo ba ako sa kalagayan ko? Ano kung ganoon? Ibibigay ko sa'yo. Pero kailangan mong garantiyahan na walang kahit isang pagkakamali sa operasyon. Kung hindi, ihanda mo ang sarili mong ilibing ang anak mo. Akala mo ba kasing walang kwenta ko? Katulad mo? Ang sugat ay nasa ibabang bahagi ng binti. Ilagay mo lang, magiging maayos din yan. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Ito ang operasyon ko. Huwag kang makialam. Buda, pakitanginan mo kami. Ingatan mo ang aking apo, si Matthew. Pakitanginan mong ligtas siyang makalampas dito. Bata pa pala si Helen. Sa tingin mo ba, kaya niyang gawin ang operasyong ito? Kakalaban lang natin siya. Hindi naman siguro siya gaganti sa atin, di ba? Ma, huwag kang mag-alala. 6 na taon na ang nakalipas. Si Helen lang ang nagtagumpay na gawin ang operasyong ito. Tiyak na magiging maayos si Matthew. Pero, ang puso ko patuloy lang sa pagtibok ng pagtibok. Lola, hayaan ninyong masahe ko kayo para hindi na kayo masyadong mabigatan ng loob. Brooklyn, bakit ka nandito? Sabi ni Dr. Wright, wala na sa panganib si Mommy ngayon.
Nag-iwan siya ng sulat sa akin. Napupunta siya sa cafeteria para kumuha ng pagkain. Naisip kong bisitahin si Matthew. Huwag kayong mag-alala, Lola. Mabait si Matthew, ipagkakaloob sa kanya ng tadhana. Magiging maayos siya. Kung kalahati lang ng pagiging maalalahanin mo ang meron si Matthew, hindi sana siya nakahiga sa operating room ngayon. Brooklyn, kung tunay kang apo ko, napakaganda sana noon. Olivia, anong nangyayari dito? Hindi ba't ipinangako mong sigurado ito? Miss Harrington, anong nangyari? Tapos na ang lahat. Dapat nakita ko na to. Tang amo, 6 na taon nang hindi humahawak ng scalpel. Malamang wala ka ng silbi ngayon. Kung wala na siya, si Brooklyn na lang ang natitirang anak ng pamilya Stanton. Si Matthew ang tanging tagapagmana ng mga Stanton. Kung may mangyari sa kanya, talagang hahabulin ako ng mga Stanton. Miss Harrington, kumusta ang apo ko? Anong nangyari dito? Miss Harrington, magsalita ka. Kung mamatay si Matthew dahil sa akin, hindi ako palalampasin ng mga Stanton. Baka mas mabuting umamin na lang ako ngayon. Si Olivia ang nag-opera. Hindi ko kayang saktan ng isa pang bata para lang masiguro ang kinabukasan ni Brooklyn. Talagang hindi ko kaya. At saka, mabait na bata talaga si Matthew. Okay na ngayon. Ganap na matagumpay ang operasyon. Nanay! Helen, 6 na taon na ang nakalipas. Napaniwala mo na ako noon. Kahit para kay Brooklyn, walang paraan na ako ulit ang magiging pampalit mo. Ikaw na ang bahala sa huling hakbang, ang pagpigil sa pagdurugo. Tandaan mo, siguraduhing diinan ang kanyang sugat ng mahigit 5 minuto bago bitawan. Kung hindi, maaari siyang mapanganib. Itabi mo ang sermon mo para sa iba. Akala mo ba mas kaunti ang alam ko kaysa sa iyo? Huwag mong isiping hindi ko nakikita ang gusto mo talaga. Akin ang operasyong ito ngayon. Wala itong kinalaman sa iyo. Isa ka lang janitor. Tigilan mo na yan. 5 minutong pressure? Ni hindi ko nga narinig yung teoryang yan. Mr. Stanton, Madam, maaari kayong maging kampante. Ligtas na ngayon ang Little Master. Wala yun. Handa akong magsikap pa. Basta't ligtas at maayos ang Little Master. Handang-handang isugal ko ang buhay ko nang walang pag-aatubili. Miss Harrington, salamat. Salamat. Palagi ngang sinasabi ni Mama, kalahating taon lang tumagal si Helen sa Medford University bago siya pinaalis. Paano siya magkakaroon ng kakayahang gawin ang ganitong klaseng operasyon? Talaga bang namatay ang batang yun dahil sa kanya? Iniligtas mo ang buhay ni Matthew. Isa kang benefactor ng Stanton family. Anumang kondisyon ang gusto mo. Basta, kaya kong gawin. Sabihin mo lang. Kahit ano talaga. Mr. Stanton, palagi pong pangarap ng tatay ko na magkaroon ng Harrington family ng alliance sa Stanton family. Kalimutan mo na lang yon. Tungkol naman sa pagligtas sa Little Master. Wala na kayong utang na loob sa akin. Paano na pangasawa ng isang lalaking katulad ni Tito Stanton ang pekeng santa na yon? Kailangan kong mag-isip ng paraan para tulungan siya. Ako. Ay! Tito Stanton, may problema! Yung sugat sa kaliwang binti ni Matthew. Bumuka na naman at dumudugo. Imposible. 2 oras kong tinahiyan ng personal. Ano, natastas lang bigla ang tahi mo? Siguro sa galing mo yan. Hindi pwede. Isang walang kwentang tulad mo ay walang karapatang magsalita dito. Kasama ni Matthew sa pag-aaral si Brooklyn. Itinuturing ko siyang parang kapamilya. Ang sinumang mangahas na humipo sa kanya ay hindi iginagalang ako. Ginoong Stanton, buong puso't kaluluwa kong inilaan ang pagliligtas kay Matthew. 6 na oras akong nakipaglaban sa operasyon para iligtas siya. Inialay ko ang lahat ng meron ako para sa kanya. Paano mo hahayaan ang isang batang babae na hilabain ako ng ganito? Sigurado ka bang maayos mong tinahi ang sugat sa kaliwang binti ni Matthew? Pamamaraan ng tahi ng nanay mo ito. Paano siya magkakamali? Sigurado ako. Sigurado ka nga ba talaga? Anong kalokohan na naman itong ginagawa ng batang to? Bahala na. Ngayong araw,
Kailangan kong magpatunay bilang isang tagapagligtas ng pamilyang Stanton. Ako mismo ang gumawa, kaya syempre sigurado ako. Pero yung injury ni Matthew sa kanang binti niya talaga. Mas nakakainis pa tong maliit na demonyong to kaysa sa inutil niyang nanay. Ginoong Stanton, kakagaling ko lang sa surgery. Pagod na pagod ako. Malabo ang isip ko. Sa kanang binti nga po ng young master ang injury. Ako mismo ang nag-opera. Hindi lang ako nakasagot agad. Hindi ka ba nakasagot? O hindi ikaw ang talagang nag-opera? Tumigil ka diyan. Ginoong Stanton, assistant ko po ito. Intern lang po siya mula sa med school. Mga simpleng gawain lang ang ginagawa niya sa operating room. Lumingon ka. Ginoong Stanton, junior assistant lang po talaga siya. Mahiyain siya. At hindi kayang gumawa ng mahahalagang bagay. Tumahimik ka. Sinabi kong lumingon ka. Director Harrington. Posible bang ako ang nagkamali? Ang operasyon ba kay Matthew ay talagang ginawa ni Helen? Ate, para masigurong magtagumpay ang pagpapalit, kailangan mong maghintay mag-isa sa operating room sandali. Gapusin mo siya. 6 na taon na ang nakalipas. Ako lang ang nag-iisa ang nakumpleto ang operasyong ito. Ginoong Stanton, sinasadya mo bang paghinalaan ako para lang hindi mo aminin ang katotohanan? Mukhang talagang siya lang ang gumawa ng operasyon. Kung papayag ako sa kondisyon niyang pakasalan siya, ano naman ang mangyayari sa babaeng iyon? Nanay! Si nanay ang nagligtas sa akin. Hindi pa tuluyang nawawala ang anesthesia ni Matthew. Nagsasalita na naman siya ng walang kabuluhan. Ginoong Stanton, ihatid mo na si Matthew pabalik sa kanyang kuwarto para makapagpahinga siya ng maayos. Matthew. Hoy, tung bata ka. Huwag mo kaming takutin ng ganito. Gising na. Ano? Anong nangyayari? Di ba't sinabi mong perpekto dapat ang tahi? Di ba't sinabi mong perpekto dapat ang tahi? Maaari kayang totoo ang sinabi ni Olivia. Kailangan bang matagal na nakakabit ang hemostatic gauze? Iba-iba ang physiology ng bawat isa. Talagang hindi ko alam kung bakit siya. Anong ginagawa ninyo diyan na nakatayo lang? Tawagin niyo si Dr. Clark mula sa ER para iligtas siya. Sige, pupunta na ako ngayon din. Bakit nasasaktan ako ng labis sa pagtingin sa batang ito na nasasaktan? Napakaraming dugo ang nawala sa Little Master. Kailangan namin agad ng RH negative na dugo. Kung gayon, tingnan ang supply sa blood bank at bigyan agad ng dugo si Matthew. Ginoong Stanton, lahat ng ospital sa Bayview ay kaunti na lang ang RH negative na dugo. Naisip ko, kung mayroon sa inyong pamilya ang blood type na ito, at maaaring magbigay sa Little Master muna. Sa pamilya Stanton, maliban kay Matthew, wala nang iba ang may blood type na ito. Si Olivia, ang babaeng iyon, ang nagpamana ng RH negative gene kay Matthew. Ngayon, wala na akong pagkakataon na makatulong. Ang Little Master ba ay talagang wala ng pag-asa? Ako na, Tito Stanton, RH negative ang dugo ko. Maari akong magbigay ng dugo kay Matthew. Brooklyn, salamat. Kapag gumaling na si Matthew, nangangako ako na hahanapin ko ang pinakamahusay na doktor sa buong mundo para gamutin ang nanay mo. Hindi maaaring magbigay ng dugo si Brooklyn kay Matthew. Hindi maaaring magbigay ng dugo ang direktang kamag-anak. Magkambal na hindi magkamukha sina Brooklyn at Matthew. Kung may mangyaring mali sa pagtuturok ng dugo, malalantad ang totoong pagkatao ni Brooklyn. Bakit? Napakabata pa ni Brooklyn. Ang malaking blood transfusion ng biglaan ay maaaring magdulot ng mga problema. Kung may mangyari man noon, mahihirapan tayong ipaliwanag iyon sa nanay niya. Anong pagkakataon? RH negative din ang type ng intern na ito. Tiyak na tutulong siya. Tama ba ako? Ginang Harrington, kung talagang makakahanap ka ng tao na magdodonate ng dugo para kay Matthew, ibig sabihin, ikaw na ang nagsalba kay Matthew ng 2 beses. Magiging malaking biyaya ka sa pamilyang Stanton. Ano mang hiling mo, tutulungan kong matupad iyon.
Ginoong Stanton, Ginang, tapos na ang blood transfusion. Malapit nang magising ang bunso. Dr. Harrington, maraming salamat. Ngayong gusto na ako ni Ginang Stanton. Ang pagiging Ginang Stanton ay usap na lang ng panahon. Nanay! Tito Stanton, gising na si Matthew. Matthew, nandito na si Daddy. Nasaan si Mommy? Nakita ko talaga siya sa operating room kanina. May iba pa bang tao sa operating room? Paano nangyari yon? Nagkakaroon ng hallucination kapag na-anesthesia. Bata lang si Matthew. Di niya talaga malalaman kung ano ang totoo at hindi. Na-anesthesia lang siya at hindi siya tanga. Paano niya hindi malalaman ang pagkakaiba? Baka ako ang nakakakita ng kung ano? Paano naman pumasok si Mama sa operating room para operahan ako? Helen, salamat sa pagligtas mo sa akin. Kasing tanga mo ang nanay mong walang kwenta. Ito lang talaga ang kaya kong gawin. Basta makatulong ako kay Mr. Stanton, masaya na ako. Pagod na ako. Gusto kong magpahinga sandali. Umalis muna tayo. Hayaan nating makapagpahinga si Matthew. Dad, pwedeng samahan mo muna ako? Matthew, may sasabihin ka ba sa akin? Yung nag-opera. Hindi si Helen. Nabali at nawala sa hugis ang singsing na ito. Hindi ko pa ito napapaayos. Pero ito lang ang makakapagpatunay kung sino ako. Sana makita ito ni Richard at malaman ang katotohanan tungkol sa operasyon. Nanay! Nanay! Matthew, paano napunta sa'yo ang singsing na ito? Sa operating room, ibinigay ito sa akin ni Mommy. Tatay, sigurado ako hindi ako nagkakamali. Si Nanay ang nagligtas sa akin. Matthew, pwede ka bang maghintay sandali kay tatay? May aasikasuhin lang ako. Hanapin mo ba si Mommy? Tatay, please, kailangan mong hanapin si Mommy. Siya. Pangako, ibabalik ko si Mommy. Brooklyn, bakit nandito ka pa? Ngayon ang huling araw ng probation ko. Uncle Stanton. Huwag kang mag-alala, Brooklyn. 100,000 para sa iyong operasyon. Hindi bababa ni 1 sentimo. May kailangan akong asikasuhin. Pwede bang pakiusapan kitang bantayan si Matthew sandali? Sige. Ang nanay ni Brooklyn at yung babae talagang magkamukha. Tapos, yung ugali ni Helen. Kung talagang anak ko si Brooklyn. Dalhin mo ito para sa DNA test. Bilisan mo. Ginoong Stanton, naghihinala ka ba? Tama. Nagising na yung nurse na may epilepsy. Hindi pa rin siya umamin, pero tiningnan ng mga tao natin ang account niya. Lumalabas, 3 araw na ang nakalipas. Si Ginoong Harrington, CEO ng Harrington Enterprises, nag-transfer sa kanya ng pera. Harringtons na naman. Ilan pa bang mga kalokohan ang itinatago ng pamilyang Harrington sa akin? Dad, hindi ako nagkakamali. Ang nagligtas sa akin si Mommy. Tara na, pumunta na tayo sa operating room. Binibining Harrington, kung hindi ka magpapa-opera ngayon, mawawalan ka ng buhay. Ma'am, magtatrabaho ako ng mabuti para kumita ng pera para makapagpa-opera ka. Tulong. May tumulong. Tulong. Tulungan ninyo ako. Tatay. Sagipin ninyo ako. Huwag mo akong tawaging tatay. Hindi mo karapat-dapat yan. Olivia,
Hindi ko inaasahang magiging katulad ka ng puta mong ina. Nag-uwi ka pa ng mga anak sa labas. Ang pagkakaroon ng anak na tulad mo, isang kahihiyan tulad mo, ay nakakahiya sa akin. Ang mga anak ko ay may ama. Hindi sila mga anak sa labas. Talaga? May ama sila? Sino ba ang nakakaalam kung ang ama nila ay isang pulubi sa kalsada o isang siga sa bar? Uulitin ko, hindi sila mga anak sa labas. Hindi pwede. Hindi ko pwedeng hayaan na malaman ni Dad na ang dalawang anak sa labas na pinanganak ni Olivia ay mga anak ni Ginoong Stanton. Ang ama nila ay... Sino man ang ama nila, hindi nito mababago ang katotohanang mga anak sa labas sila. Olivia, hindi ba tang-tapang mo sa operasyong yun? Humingi ka ng pera sa akin, ituring mo na lang na bayad sa pagbebenta mo ng sarili mo. Anak, wag mo akong sisihin kung malamig ang pakikitungo ko. Sisihin mo ang sarili mo dahil hindi ka kasing galing ni Helen. Kahit papaano, nagustuhan siya ni Richard. Ang pagpapanatili sa iyo ay pabigat lang sa pamilya Harrington. Magdusa ka sa impyerno kasama ng nanay mo at makasama siya. Ginoong Stanton, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Ginoong Stanton, pumunta si Dad dito para makita ako at tinulungan niya akong ayusin ang mga instrumentong pangkirurhiko. Dito ka ba talaga pumunta para makita ako? Dad, nailigtas ko si Matthew. Nangako sa akin ng pabor si Ginoong Stanton. Nakausap ko na siya tungkol sa engagement. Sabi niya, pag-iisipan niya ito. Ginoong Stanton, kung maikakasal si Helen sa pamilya Stanton, iyon ang pinakamalaking biyaya para sa pamilya Harrington. Nasaan ang tao? Sino ang tinutukoy mo? Ang tunay na ina ng anak ko. Ang lalaking nagkaanak kay Olivia ay si Ginoong Stanton pala. Kung malaman ni Ginoong Stanton na ilang beses ko nang sinubukang saktan si Olivia, hindi niya ako palalampasin. Kaya ang hinahanap niya ay hindi ako, kundi ang tunay na ina ni Matthew. Siguro sa puso niya, ako ay talagang isang walang halaga lang. Siya ay. Hindi pa namin nakikilala ang babaeng ito. Ako ang nagbalik kay Matthew, pero iniwan niya ito sa delivery room. Tama po, Ginoong Stanton. Isang babaeng napakawalang puso. Bakit mo pa ba siya iniisip? Napakabait sa iyo ni Helen. Bakit hindi na lang? Tumahimik ka. Bago ko siya mahanap, hindi ako makikipagrelasyon sa ibang babae. Kaya pala niya ako iniwan noon. Iniibig pala niya ang ina ni Matthew. Pinangalanan niya ang Little Master mula kay Matthew siguro ay dahil hinahanap-hanap niya ang babaeng iyon. Huwag kang magsinungaling o pagkatapos ng bukas, mawawala na ang pamilya Harrington sa Bayview. Ginoong Stanton, may iba pa po ba? Ginoong Stanton, hayaan ninyong magpaliwanag ako. Olivia. Ginoong Stanton, hayaan ninyong magpaliwanag ako. Pakiusap, hayaan ninyong magpaliwanag ako. Ginoong Stanton. Hilig mo talagang magkapos ng mga tao. Ginoong Stanton, sa totoo lang, hindi ko alam na yung babae siya. Ngayon alam mo na, di ba? Tatay, Sandali lang. Siya, Ginoong Stanton. Nagkamali ako, Ginoong Stanton. Ginoong Stanton. Ginoong Stanton. Pasensya na, Ginoong Stanton. Ginoong Stanton, iniligtas ko ang buhay ni Matthew. Ginoong Stanton, pakawalan mo na ang tatay ko.
Ikaw ang nagligtas kay Matthew? Ang buhay ni Matthew ay nailigtas niya. Anong kinalaman niyan sa'yo? Ikaw, alam mo pala ang lahat? Kung hindi ako nagpadala ng tao para imbestigahan ang iyong admission scores para sa Medford University, muntik na akong nadaya ng panloloko mo. Gusto mo talagang nakawin ang mga operasyon, no? May tao ba diyan? Sirain ang mga tendon ng kamay ni Helen para hindi na siya kailanman makakapaghawak ng scalpel sa buong buhay niya. At para naman sa matandang ito, dahil mahilig siyang maggapos ng tao, itali mo siya ng 7 araw at 7 gabi. Opo. Mr. Stanton, Teka, Ngayon pa ba siya magkakaroon ng awa? gusto kong ako ang gumawa nito. Ikaw, ano ba ang ginagawa mo? Ano sa palagay mo? Mas malinaw naman, ito ay... Helen, ginawa mo ulit ang ginawa mo noong 6 na taon na ang nakalipas. Akala mo ba talaga na mabibigla ako tulad noong panahong iyon? Olivia. Brooklyn, mukhang tama ang pagpili sa'yo bilang study buddy. Tingnan mo kung gaano kaayos si Matthew ngayon. Hindi lang siya umiinom ng gamot ng mag-isa. Pati pagbabasa at pagsusulat ay gusto na niya ngayon. Sabi ng nanay ko, ang pagbabasa ay nakakatulong para maintindihan ang mga bagay-bagay at tinuturuan ka kung paano maging matapat na tao. Matthew, anong sinusulat mo? Patingin naman. Hindi, wala lang. Wala namang kakaiba dito. Nagsusulat-sulat lang ako. Hindi naman masama tungkol sa akin yan, no? Sige na, patingin. Sige, ipapakita ko na. Ay, hindi pala, haha. Hindi ko talaga ipapakita sa'yo. Hoy, wag. Haha, anong gagawin mo kung hindi? Sige, subukan mong kunin. Matthew, sige, subukan mo. Tama na, kayong dalawa. Huwag na kayong maglaro-laro. Baka kayo mahulog at masaktan. Brooklyn, anong nangyari sa'yo? Brooklyn, nagpapanggap ka na naman? Brooklyn, ipapakita ko na yung notebook ko, okay? Huwag mo akong takutin ng ganyan. Biglang sumikip ang dibdib ko. Nanay, may nangyari ba sa nanay ko? Kailangan ko siyang hanapin. Ginoong Stanton, kamag-anak po ba kayo ni Binibining Harrington? Mataas na panganib na mabigo ang kanyang operasyon. Pero kung hindi tayo mag-ooperate, baka hindi niya malampasan ang gabi. Bilisan mo. Anak ko. Pakiusap, alagaan mo ng mabuti ang anak ko para sa akin. Kahit sa kanyang huling sandali, ang iniisip lang niya ay ang kanyang anak. Wala talagang puwang para sa akin o kay Matthew. Ginoong Stanton, lumabas na ang mga resulta ng paternity test. Si Brooklyn ang iyong tunay na anak na babae. Nagpatakbo rin ako ng test sa pagitan ni na Brooklyn at ng Little Master. Kumpirmado na. Kambal sila isang lalaki at isang babae. Ang tunay kong anak na babae ay katabi ko lang pala sa lahat ng oras. At hindi ko man lang napansin. Ang daming pagkakataon na nasa harap ko na, pero hindi ko nakita paulit-ulit. Dahil sa akin, napakaraming hirap na dinanas nila. Olivia, hindi kita hahayaan na makalusot ka sa ginawa mo. Hindi kita kailanman hahayaan na makalusot ka. Helen, pumunta ka at magmakaawa sa ate mo at sabihin mo sa kanyang pakiusapan si Mr. Stanton na kahabagan ako. Siyempre, ako ang tunay niyang ama. Nakalimutan mo na ba kung paano mo trinato si Olivia? Ngayon, may Richard na ang kanyang sandigan. Sa palagay mo, ituturing pa ba niya kayong ama? 6 na taon na ang nakalipas. Pagkamatay ng kanyang ina, dinala mo kami dito ng nanay ko at pinalayas mo siya sa Harrington family. Nang siya'y nagdadalang tao, iniinsulto mo siya bilang isang malandi. Tinanggalan mo siya ng pagiging anak mo at pinilit mong maging janitor para buhayin ang kanyang mga anak. Ngayon, paulit-ulit mong sinusubukang ipapatay siya.
Masyado na siyang mabait sa hindi pag-uudyok kay Richard. Napatayin ka. Kung alam ko lang na malalapitan niya si Mr. Stanton, paano ko siya matatrato ng ganoon? Tatay, kapag si Olivia na lang ang nawala sa mundong ito, saka lang tayo magiging ligtas. Ano ang gagawin natin ngayon? Ang Brooklyn ang punto de vista ni Olivia. Kapag nahawakan natin ang kanyang punto de vista, madali na lang siyang mahuhuli sa bitag natin. Nanay, nanay! Nanay! Matthew, Gusto ko si nanay. Matthew. Nasa loob si nanay para sa operasyon. Kailangan nating mag-ingay. Matthew, bakit ikaw lang ang pumunta rito? Nasaan si Brooklyn? May dumating lang at sinabi sa akin at kay Lola na nakita mo si nanay, kaya nagmamadali akong pumunta. Si Brooklyn, siya. Hindi ko pa nakikita si Brooklyn. Matthew, may sasabihin ako sa iyo. Kailangan mong makinig ng mabuti. Si Brooklyn ang tunay mong ate. Kaya ang nanay niya ay nanay mo rin. Ano? Dr. Wright, kumusta na ang nanay ko? Ang namuong dugo sa utak ni Miss Harrington ay nakadiin sa kanyang mga nerbiyos sa loob ng 6 na taon. Bagamat naalis na ito ngayon. Nasira ang mga nerbiyos. May posibilidad na hindi na siya magising. 6 na taon na ang nakalipas. Hindi ba yun ang taon na dapat ay susunduin ko siya, pero hindi siya sumipot? Ikaw ang doktor niya noon. Kaya ano ang nangyari 6 na taon na ang nakalilipas? Alam mo, diba? Napaka-inosente talaga ni Olivia. May aksidente siya noong buntis pa siya. Para protektahan ang kanyang anak, pinabayaan niyang masaktan ang kanyang ulo. Ang dami palang hirap na pinagdaanan niya. Oo, pagkatapos, nalaman niyang kambal pala ang dinadala niya. Minsan, pinayuhan ko siyang huwag ituloy ang pagbubuntis. Pero matigas ang ulo niya at ipinanganak pa rin niya. Doon lalong lumala ang kanyang kalagayan. Ang galing ni Mama. Pero Dr. Wright, bakit ako nahiwalay kay Mama at kay ate? Noong panahong iyon, si Helen ang nagpaanak kay Olivia. Sinadya niyang patagalin ang panganganak. Nagsinungaling kay Olivia. At sinabing namatay ang unang lalaki pagkapanganak. Sino ang mag-aakalang ang halimaw na ito ay ibinigay pala ang bata sa iyo? Noong taong iyon, dinala sa akin ni Helen si Matthew na sinasabing iniwan ng kanyang ina. Nalaman niyang anak ko siya sa pamamagitan ng pagtutugma sa database ng pagiging ama. Kaya, sinadya niyang dalhin siya sa akin. Bilang pasasalamat sa kanya, ginawa ko pa siyang direktor ng ospital. Hindi ko inakala na lahat ng ito ay bahagi ng kanyang plano. May tao ba diyan? Dalhin ninyo sa akin si Helen. Pagbabayarin ko siya ng gusto sa kanyang ginawa. Opo, sir. Siya nga pala, Mr. Stanton, ang pinakamahalaga kay Olivia ay si Brooklyn. Bakit hindi natin dalhin dito si Brooklyn? Baka sakaling makatulong iyon para magising si Olivia. Matthew, pwedeng tulungan mo akong hanapin si Brooklyn? Naku, malaking problema ito. Malaking problema talaga ito. Nawawala si Brooklyn. Lumabas ako para hanapin si Matthew. Nang bumalik ako sa kwarto sa ospital, nakita ko ang isang sapatos ni Brooklyn na nakahagis sa pasilyo. Hindi siya magkakaproblema, di ba? Richard, kakahanap lang namin kay Brooklyn. Hindi siya magkakasakit ng ulo, di ba? Sino ang may problema? Ma, kakagising lang ni Olivia. Huwag nating banggitin ang pagkawala ni Brooklyn. Maaari siyang mag-alala. Naiintindihan ko. Anak, napakahirap ng 6 na taon na iyon para sa'yo. Nakapag-ayos na ako sa pinakamagandang rehab facility sa abroad. Ipapadala kita sa ibang bansa para magpagamot. Kapag gumaling ka na at nakabalik, magdaraos ako ng kasal para sa iyo at ni Richard. Madam, nagkakamali kayo. Ang puso niya ay para lang sa ina ni Matthew. Ina ni Matthew? Hindi ba't ikaw iyon? Paano mangyayari iyon? Anak mo si Matthew. Dinala siya ni Helen noon. At nagsinungaling sa iyo na namatay siya. Totoo ba iyon? Buhay pa ang anak ko? Buhay nga talaga ang anak ko? Ayos na ngayon. Kasama mo ako at ang mga anak natin. Magiging maayos ang lahat. Nasaan sina Brooklyn at Matthew? Gusto ko silang makita. Sila? Medyo gabi na ngayon. Dinala na sila pa uwi para magpahinga.
Dadalhin ko sila para makita ka bukas ng umaga. Mr. Stanton, magloloko ka ba kay ate? Kasama ko nga si Brooklyn. Hayop ka. Sige na. Umiiyak ka para sa nanay mo sa harap ng kamera. Mas malakas ang iyak mo. Mas mabuti. Bata ka. Naghahanap ka ba ng gulo? Ang lakas ng loob mong sumalpok sa akin. Masamang lolo, wag mo akong gagamitin laban sa nanay ko. Sino nagsabi sa'yo na lolo mo ako? Maitatago mo ang mukha mo sa maskara, pero hindi mo maitatago ang boses mo. Hindi kita tutulungan na gumawa ng kahit ano na makakasakit sa nanay ko. Ngayong nalaman mo na, siguro hindi na ako kailangang magpanggap. Ayaw mo bang umiyak? Kung ganon, huwag kang magalit sa akin kung babaliin ko ang mga binti mo at mararamdaman ng nanay mo ang sakit. Ate, takbo! Tumigil ka dyan. Nasa kamay ko si Brooklyn. Helen, ang kapal pa ng mukha mong humarap. Dalhin niyo siya. Walang kailangang magmadali. Ginoong Stanton, kung ipapaaresto mo ako, hindi makakalabas ng buhay ang anak mo. Anong ginawa mo kay Brooklyn? Hindi mo ba sinabi na si Brooklyn ay nakauwi na? Olivia, huwag kang mag-alala. Baka naglilibot lang si Brooklyn pagkatapos umalis sa ospital. Mas kilala ko ang anak ko kaysa kanino man. Hindi siya yung tipo na maglilibot ng basta-basta para lang maglibang. Tama, kasama ko siya ngayon. Sa isang salita ko lang, sa kabilang buhay mo na siya makikita. Pakiusap, huwag mo siyang saktan. Depende yan sa katapatan ni Ginoong Stanton. Gusto ko ang 50% ng shares ng Stanton Corporation at gusto kong i-announce mo sa harap ng lahat ng media sa lungsod na pakakasalan mo ako. Mangarap ka. Hindi mo kaya ha? Kung ganoon, sa buong buhay ninyo, kalimutan nyo nang makita muli ang anak nyo. Ha 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 ha. Pwede kong pag-isipan ang mga kondisyon mo. Pero may kondisyon din ako. Kailangan kong makita kung ligtas si Brooklyn ngayon. Sige, walang problema. Heto ka na. Ito ang kapalit sa pag-agaw mo sa ate ko. Helen, bilisan mo. Sagipin mo ako. Yan ang bayad sa pagkuha sa kapatid ko. Ate, tumakbo ka? Tumigil ka diyan. Ito ay para sa pananakot mo kay nanay. Pagbabayad ka sa pang-aapi mo sa ate ko. Yan ang kapalit sa pag-agaw sa kapatid ko. Helen, bilisan mo. Halika at sagipin mo ako. Dali. Buwisit ka. Talagang wala kang kwenta? Hindi mo pa mahawakan ng dalawang bata. Bakit pa ako nagkaroon ng tatay na katulad mo? Kaya yun pala ang ibig mong sabihin tungkol sa anak ko na nasa kamay mo? Pero sa nangyayari ngayon, mukhang ang tatay mo ang nasa kamay ng anak ko. Nanay, na-rescue ko na si ate. Dadaling ko siya sa'yo kaagad. Ellen, panahon na para pag-usapan natin ang lahat. Hulihin siya. Olivia, tulungan mo ako. Magkapatid tayo sa dugo. Hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito. 6 na taon na ang nakalipas. Nang lokohin mo ako para magpa-opera para sa'yo at pilitin si tatay na palayasin ako sa bahay, naisip mo ba kailanman na magkapatid tayo sa dugo? Pinalitan mo ang anak ko at inagaw mo sa akin ang anak ko sa loob ng 6 na taon. Naalala mo ba kailanman na magkapatid tayo sa dugo? Dahil hindi mo naman ako itinuring bilang ate mo, bakit ko dapat kilalanin bilang kapatid kita? Dahil ayaw mong magbago? Sige, mabulok ka na lang sa bilangguan at doon ka magsisi sa mga kasalanan mo habang buhay. Hindi mo ba gagawin ang sinabi ni Ginang? Dalhin niyo na siya. Olivia, mas swerte ka talaga kaysa sa akin. Hindi ako natalo sa'yo. Hindi ako talo. Anong tawag mo sa akin kanina? Ginang. Ikaw lang ang asawa para sa akin. Ayon sa mga ulat, ang pamilya Stanton, ang pinakamayaman sa bansa, ay natagpuan ang matagal nang nawawalang ginang Stanton at anak na babae, at nagdaos ng isang marangyang pagtitipon sa kanilang mansyon.
Hindi ako talo. Hindi ako talo. Ako ang tunay na ginang Stanton. Kung nalaman ko lang na si Olivia ang minahal ni Ginoong Stanton, hindi ko sana ginawa sa kanya yon. Kung hindi, ngayon, ako sana ang biyenan ng pinakamayamang lalaki. Matthew, nakalimutan mo na naman ba uminom ng gamot mo ngayon? Ate, maawa ka sa akin. Lahat ng ari-arian na iniwan ng nanay mo ay nailipat na ngayon sa'yo. Binigyan ka ni nanay ng 10 villa sa capital city at 6 na isla sa ibang bansa. Ginang Stanton, ngayon, tunay ka ng mayamang babae. Pag-iisipan mo ba na kami ng anak natin ay maging asa mo? Depende yan sa pag-uugali mo. Kung gayon, salamat, Ginang Stanton, sa pagkakataong ibinigay mo sa akin. At salamat din sa pagkakataong hanapin ka.